Okay, magandang gabi po mga kababayan. Maigsing video lang po ito kasi medyo hindi maganda yung pakiramdam ko eh. Sa totoo lang, marami po tayong dapat talakayin itong mga kumakandidato sa susunod na eleksyon. Ang bala ko po, every day, magtatalakay tayo ng dalawang kandidato. Ngayon, umpisahan ko po sa itong dalawa, si attorney, parehong ex-senators, si ex-senator Laila de Lima, medyo nilalagnat po kasi ako, sisipon ako eh, at saka si former senator Antonio Trillanes din. Kasi po ako ay nanghinayang. Sobra po akong nanghinayang dito sa dalawa na hindi po sila tumakbong senador. Akala ko nung una itong si Senator Trillanes ay hindi pa talaga decided na ang tatakbuhin niya ay mayor. Kasi ako talaga, gustong-gusto ko talaga na nandyan siya sa Senate. Dahil kailangan po natin siya dyan sa Senado. And also, ito pong si Madam Laila de Lima. Alam niyo kung bakit? Kasi itong dalawang ito ay talagang lumalaban. Lalo na sa mga issue na talagang hindi dapat pinagwawalang bahala. 'Di ba? At sa totoo lang po, kung sakaling tumakbo for senator itong dalawang ito, alam kong mananalo sila eh. Malakas yung feeling ko na mananalo sila. Dahil ako mismo, iboboto ko silang dalawa. Kaya ko po gustong nandiyan silang dalawa sa Senado dahil nga kailangan pong madagdagan yung mga senador na pro-government. Kahit na hindi sila talaga pro-BBM, but at least pro-government at pro-bayan. 'Di ba? Na kumbaga malaki ang bad feelings nila sa mga Duterte. Bakit importante yung ganun? Kasi nga po, hanggang ngayon, itong mga Duterte ay hindi pa rin tumitigil. Hindi tumitigil sa mga masasama nilang pinaplano sa bansa natin. Hindi lang masamang balak sa Marcos administration, kundi sa bansa natin na ikapapahamak ng mga Pilipino at ng buong bansa. Di ba? I am sure everybody is aware of it. Kung ano ang danger na mangyayari kapag naupo sa Malacanang ang isang Duterte or kahit na hindi Duterte, kung talagang pro-Duterte. Nanghinayang po ako ng husto. Akala ko doon si Trillanes ay nag-ano lang, yung hindi seryoso. I was expecting na senador ang tatakbuhin niya. At saka itong si de Lima. Nagtataka naman po ako dito actually hinintay ko hanggang last day of filing ng COC na baka sakaling magbago ang isip ng dalawang ito na tumakbo pa rin bilang senador. Pero ayan na nga, natapos na. Lumipas na yung October 8 at talagang pinanindigan nila yung mga posisyon na tinakbo nila. Nalungkot po ako kasi nanghinayang dito sa dalawa dahil nga
baka manalo yung mga kandidatong pro Duterte. Na kahit na nasa PBBM slate ang mga ito, alam natin na ito ay mga pro Duterte. Yung mga nandiyan sa slate ni PBBM, siguro kalahati or more. Mga nagkukunwari lang na pro BBM. Actually, hindi naman talaga nila kailangan mag-profess na pro BBM. Kasi nga, ang loyalty nila talaga ay nandoon sa partido nila na hindi naman talaga partido ng Marcos. Just like yung partido ni Camille Villar, ni Cayetano, hindi naman talaga sila partido ng Marcos. Kaya lang naman nangyari na nagsama-sama sila dyan dahil nga doon sa alyansa, sa Grand Alliance ng mga malalaking partido. Na, of course, ang kanilang loyalty hindi lang nasa kanilang partido, kundi nandoon sa kay Duterte. Biruin mo itong mga pro Duterte candidates na ito na nandiyan sa slate ng government ni PBBM ay malakas ang possibility na manalo. Dahil kung titingnan natin sa mga survey, talagang may posibilidad na manalo sila. So, paano na lang pag nanalo ang mga to? Kagaya even si Abalos. Si Abalos kahit na nasa PBBM Marcos slate at talagang loyal kay PBBM, parang hindi siya mukhang malalaglag siya sa Magic 12. Na kumbaga, yung nasisiguro natin na talagang pro BBM ay malalaglag pa. Tapos ang mananalo yung mga wala naman talagang sense of loyalty sa Marcos. 'Di ba? Kaya pinangarap ko talaga na sana si De Lima at si Trillanes ay nagsenador. Kasi hindi man sila pro Marcos. Alam ko hindi sila pro Marcos. Alam natin 'yan. But at least anti-Duterte sila. Alam niyo na ibig ko sabihin. 'Di ba? Ngayon, dahil hindi tumakbong senador itong dalawa, o di nabawasan na lang at least yung pro bayan. Yun lang naman po inaano natin Kahit hindi pro Marcos, basta pro bayan, anti-Duterte. Ewan ko ba naman dito sa dalawang to Ako medyo, hindi ko magets ang tinakbo ng isip ni De Lima. Kasi, nung nasa kulungan siya, di ba nung dalawang dumaan na eleksyon, yung eleksyon ng 2019 at noong 2022, 2022, nasa kulungan siya, pero tumakbo siyang senador. Kung noong nakakulong siya, naglakas loob siya na tumakbo na senador, hindi nga lang nanalo. Kasi talagang hindi siya papapanalunin nun Noong 2019, siyempre hindi siya pananalunin. May mga gagawa ng paraan na hindi siya manalo, or yung tao kasi, yung isip ng tao, ay brainwashed. Even me, I admit, na brainwashed din ako dun sa mga palabas ng Duterte government. Naniwala ako dun sa akusasyon
Kasi yung na nakikita eh. Malay ko ba? O di ngayon na lumabas yung totoo, ngayon pa lang ako naniwala. Kasi during that time, wala naman po tayong, kumbaga wala tayong paraan or access para mapabulaanan yung mga akusasyon kay De Lima. Ang pinapaniwalaan ng mga tao, including me, ay yung mga naririnig at napapanood yan sa balita, sa TV. Kaya hindi talaga mananalo si De Lima noon. And then, nung 2022 elections, hindi pa rin siya mananalo. Sorry. Dahil hindi pa nga lumalabas yung totoo. Hindi pa siya napapawalang sala. O ngayong napawalang sala ka na, Madam De Lima. At alam mo, siguro ko naman po alam na alam ninyo na malakas ang posibilidad na mananalo kayo. At alam din ninyo siguro na kailangan kayo sa Senado. Dahil nga sa rason na nasinabi ko na. Hindi nyo ba yun naisip? Ngayon dahil sa pagtalikod ninyo, hindi kayo tumakbo ng Senado, medyo mayroon akong worry. Kasi nga, baka maraming manalo dito sa mga kandidato na pro Duterte. Kagaya niyan, tumakbo si Willie Revillame. Bukas, yan po si Willie Revillame ang tatalakayin natin. Willie Revillame and Kibuloy. Bukas na po yan. Dala-dalawa lang sa isang araw. Di ba? Malakas ang possibility na mananalo si Willie Revillame. Pro Duterte. Sino pa ang pro Duterte dyan? Na mga mananalo. Kumbaga, dahil nabawasan tayo ng anti-Duterte candidates, nanganganib. Kaya dyan po ako parang medyo disappointed ako at worried ako at hindi ko magets kung ano ang tumakbo sa utak ni De Lima at ni Trillanes. Imposibleng hindi po ninyo, kayong dalawa kayo, imposibleng hindi ninyo na-realize kung ano ang mangyayari kapag mas marami ang pro Duterte dyan sa Senado. Hindi nyo yun naisip? Laila De Lima, naniniwala akong mananalo siya dyan sa tinatakbo niya na dyan sa Congress. Congress yun eh. Lower house. Na kahit anong issue na naipanalo dyan sa lower house, pagdating sa Senado, di ba nababaliwala? Kasi Senado pa rin ang mas mataas. Kahit na isang bill or issue pasado sa lower house, pagdating sa upper house, sa Senate, nababaliwala. Kaya nga kailangan po natin ang mas maraming senador na at this point anti-Duterte. Kahit na hindi pro-Marcos, basta anti-Duterte. Ito naman si Trillanes, ewan ko ba? Bakit dyan? Hindi ko minamasama. At siyempre, wala tayong pakialam sa desisyon niya. Desisyon niya yan. Kung baga, para sa akin, ito kasing 2025 elections na ito, midterm elections, ay napaka-critical. Napaka-critical.
kailangan maraming pro-government na nandyan sa Senado. Hindi ko maintindihan si Trillanes kung bakit ipinilit niya na dyan sa tumakbo sa maging mayor. Na kung baga, marami pang pagkakataon na pwedeng maging mayor. Pwede sana tumakbo ka na lang sa 2028 bilang mayor ng Caloocan. Importante po kasi itong 2025 eh. Diyan sa Caloocan, okay, mananalo ka, siguro. Sana naman ipinaubaya mo muna sa iba. Balikan mo na lang sana yan sa 2028 kung talagang gusto mong maging mayor dyan. Critical po itong 2025. Gusto mo na ma-impeach si Sara. Do you think kapag nanalo, mas maraming nanalong mga pro-Duterte na senador, mangyayari ba yung inihahain mo na impeachment kay VP Sara? Of course not. Pro-Duterte nga ang nandyan eh. At kapag hindi na-impeach si Sara, at marami dyan ang mga pro-Duterte dyan sa Senado, tagilid ang 2028. Tagilid po ang Pilipinas. Pero, mga kababayan, sana naman po, sana naman, wag naman sana na maupo sa Malacanang ang isang Duterte or isang pro-Duterte. Delikado po para sa bansa natin. Hindi ko sila maintindihan. Si Dilima, kumbaga kung nung nasa loob ka ng kulungan malakas ang loob mo tumakbo. Siyempre kung naglakas loob kang tumakbo, naniwala ka na mananalo ka. Nakakulong ka. Dito na nasa labas ka, libre ka na, at alam mo na you won back the hearts of the people. Mananalo ka Ewan. Kaya ako po sobra akong disappointed na iba ang tinakbo nitong dalawang ito. Sayang talaga. Anyway, tapos na Ala na yatang extension Wala na extension para magbago pa ng isip ang dalawang ito or magbago. Wala na Mukhang walang extension Sayang. Anyway, mga kababayan, wala na tayong magagawa. Ganyan talaga Parang hindi nila na-realize yun Anyway, okay. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. See you tomorrow for our next senatorial balls. Okay? Good night.